Hi guys, maganda pinagpalang araw po sa lahat and welcome back to my YouTube channel. Okay guys, meron muli tayong project. Gagawa tayo ng subscoop na D15. So ito na yung kanyang mga parts ng plywood. Ginayat-gayat na natin. And then guys, pag-uusapan natin yung kanya-kanyang mga sukat. So tara guys. Okay guys, bago po tayo magsimula, pa-support naman po ng aking munting channel. Papindot po ng subscribe button, notification bell, at pa-like and share na rin po. Salamat! So tara guys, magsimula tayo dito sa ating kabitan ng speaker. Ang sukat ito ay 18 inches by 18 inches. Ito naman kanyang pinaka-ported o yung pinaka-bounce, 18 inches by 12 inches. Ito naman ating pinakaharap ay 18 inches by 7 and a half. Okay? Ito naman guys ating pang itaas at pang ibaba. So bali apat yan Ito ay 26 inches by 19 and a half. Okay? Okay guys dako naman tayo sa kanyang siding. So bali apat yan. Ang kanyang taas hanggang dun sa ibaba ay 27 inches. At yung kanya namang lapad ay 26 inches. Ito naman kanyang backboard, 18 inches by 27 inches. Okay? So guys, mapapansin nyo yung ating kabitan ng speaker ay may mga butas na, Ang ilalagyan natin dyan ay T-nut. Okay guys, bago tayo mag-assemble, papakita ko muna yung ginawa nating pattern, kung paano na-assemble yung pattern na yan. So, ipapakita ko kung paano tayo nag-layout. Okay guys, ito yung magiging itsura ng ating box, nasa loob, So, magsimula tayo dito guys, sa kabilang dulo. Dito guys, mula dito sa kanto, hanggang dito sa guhit niya ay 1 and a half inches. And then, ito yung guys, ito yung 7 and a half. Mula naman dito guys, sa point na ito yung 7 and a half, Mula rito guys sa kanto hanggang dito sa point niya ay 4 and a half inches. And then ito yung latag o ito yung kabitan ng speaker. Ito yung 18 inches. Mula guys dito sa point niya hanggang dito Ayan. Ito yung point na to guys. Papunta ron sa itaas ay 16 and a half. Mula rito ay 16 and a half. And then ito guys yung 18 inches Kasi ito na yung pinaka-bounce. Ito na yung hanggang dito lang yan, So, ito yung guhit na yan, hanggang dyan lang siya. Yan yung 12 and a half, And then, pagdating dito guys, sa kantong ito, hanggang dito, ay 10 and a half. Depende kung saan nyo gusto mag-layout. Kung dito, mula rito hanggang dito sa dulo niya, ay 10 and a half. Mula naman dito guys, sa point na ito, hanggang dito, 5 and 1/4. Dito naman guys, sa dulo nito, ayan, mula rin sa guhit na ito hanggang dito, ayan, sa kanto na ito ay 3 and 3/4. Okay? So, inulit ko guys, depende sa inyo kung saan nyo gusto mag-layout. Kung mula rito hanggang dito ay 16 and a half, or kung dito hanggang dito ay 10 and a half, and then mula rito hanggang dito ay 5 and 1/4. So, yan yung magiging itsura niya sa loob ng box. So, bumuo muna kayo ng pattern para meron kayong guide na pagpapakuan, And then guys, dito yung tagpo nito, ikakat niya yung slide na yan, Diyan kayo magkakat para ito at saka ito ay mag-aasawa sila, magdidikit sila, So, ganoon din sa kantong ito. Mula rito hanggang doon sa dulo ay 18 inches. And then, ipapatong natin itong pinaka-bounce natin o yung pinaka-ported. Okay? So, ayan, meron na kayong pattern. Meron na kayong susundan kung paano nyo ikakabit yung mga kinat natin na pagkakabitan ng gagawin natin box. Okay? Ipapakita ko guys kung paano yung halimbawa niya, Ito na yung mga ginayat-gayat natin kanina. So, ipapakita ko sa inyo kung paano yung magiging itsura niya. So, ayan guys, ganyan na magiging itsura niya. So, pinagpatong-patong natin sila sa kanilang mga guhit. And then, yan yung ganyan ang kanyang kalalabasan,
So, ipapako na lang natin yan. Lalagyan natin ng stick coil and then papako natin. So, tara guys, simulan na natin. Okay guys, dako naman tayo sa ginawa nating pattern. Kung ano yung ginawa natin guys na pattern dito sa loob, siya rin yung gagawin natin sa labas. Kung ano yung sukat dito, at sukat dito, ganun din yung gagawin natin sa labas para nang sa ganun meron tayong marker na pamakuan. Dali guys, papakita ko yung sample. Guys, ito yung nasa loob, Ito yung pattern na ginawa natin para sa loob. And then, ito yung sinasabi ko na guguhit muna kayo. Yan, yung sa labas, Yan yung magiging guide natin para sa pamakuan natin. Kung ano yung sukat dun guys sa loob, ganoon din sa labas. Ang kaiba lang nila, hindi na ako naglagay ng yung lapad ng plywood, yung 3/4 kasi magiging pamakuan lang naman yan, So, ayan na guys, una ko munang inassemble ito. At ayun nga, inilagay natin siya sa pattern na ginawa natin. And then, ipapako na lang natin yan. Pagkatapos ay gagawa tayo ng box. So, ayan na siya guys, nailagyan na natin siya sa kanyang pattern. Ayan, At ipapako na lang natin guys para may fix na siya. Okay guys, nailagay na natin. At ang next move natin ay ilalagay na lang natin tong kanya-kanyang mga brace. So ito dito. And then itong dalawa. Dito yung isa and then dito yung isa. So guys, hindi ko na lang bibidyo, kakabit ko na lang siya. So ito na guys yung ating subscoop, So maglalagay na lang tayo sa palibot niya ng mga brace, At doon sa gitna niya parang pinaka-design niya. So yung guys, optional na lang yun, Hindi naman na kailangan yun, pero kayo kung gusto niyo maglagay ng screen, so maganda yun, yun na lang gagawin natin guys. At lalagyan ko na lang siya ng mga brace sa palibot niya. Okay?
So ito na sila guys, ano. At konting kembot pa. Bukas ira-router timer ko yung mga kantuhan niya at yung baligid para kahit papaano ay bumilog siya. Ito na yung ating subscoop na D15. Bukas kakabit na lang natin yung mga accessories niya at yung kanyang mga speaker. So ito na sila guys, ano. So pag-usapan natin itong mga nilagay natin na brace dito sa mga gilid niya, no. Ito guys, madali lang naman gawin ito, no. Bagaman hindi ko na pinakita sa video, pero ito mga scrap lang naman ito na inilagay natin sa palibot niya. Ito kasi pagka halimbawa gusto niyo maglagay ng screen, so meron na kayong kabitan ng screen. Pero dito naman guys, ito optional lang naman. Pwede namang wala ito, pwede namang lagyan, ano. Depende na sa design na gusto niyo. Ito sobra lang naman to sa plywood, kaya inilagay na lang din natin, ano. So pero wala itong purpose kundi design lang, ano. So nasa inyo na yan, optional kung gusto niyo maglagay or hindi. Pero ito guys, pwede rin hindi, pero madalas hindi pala, ano. Madalang ako nakakita ng walang ganito, pero mas maganda kung maglalagay kayo ng ganito, no. So madali lang naman yan, no. Kahit na hindi pinakita sa video, madali lang siyang ilagay. So muli guys, ito yung ating subscoop na D15. So hinihintay na lang natin yung ating in-order sa Shopee ng mga accessories. Okay? So, ito na siya guys, ano. I-load na natin itong ating speaker na Tosonra 850 watts, 8 ohms impedance. So, dual magnet siya. Ating i-load na sa ginawa nating subscoop. So, gagamit tayo ng T-nut, no? Kasi T-nut ang naka-screw dito, ano. So, tara guys. Load na natin. So, ito na sila guys, ano? Na-load na natin. Ito na yung ating subscoop na D15 na ang nakaload ay yung Tosonra na dual magnet 850 watts. So guys, kung yung nagustuhan itong ating munting video, huwag niyo po sanang kalimutan. Pakipindot mo ng subscribe button, notification bell, pa-share and pa-like na rin po. At ang pag-ibig, pagpapala po ng ating dakilang Diyos ay sumating lahat. Maraming salamat po.